Magandang araw, narito na ang makakalagang balita dito sa PNA Headlines. Ikinatuwa ng National Economic and Development Authority ang tagumpay ng Administrasyong Marcos na panatilihing mababa ang inflation sa bansa. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority, umabot sa 3.2% ang year-to-date average ng inflation rate sa bansa nitong nagdaang 2024, matapos magtala ng 2.9% na inflation rate nitong Disyembre. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, malaking pagbabago ito mula sa 6% na annual average inflation noong 2023. Aniya, resulta ito ng pagpupursige ng administrasyon na mapababa ang presyo ng mga bilihin sa kabila ng sari-saring problema. Ani Balisacan, titiyakin ng gobyerno na mapapanatili nitong mababa ang inflation ngayong 2025. Sinisikap umano ng gobyerno na maging produktibo, bukas sa pagbabago at matatag sa pagpapanatili ng seguridad ng pagkain at kakayahang bumili ng mga mamimili. Makatutulungan niya ito na gawing mas inklusibo ang paglugo ng ekonomiya para sa mas matatag, maginhawa at panatag na buhay para sa mga Pilipino. Noong Disyembre, inanunsyo ng Development Budget Coordination Committee na pananatiliin ang annual inflation target ng gobyerno na 2 to 4% hanggang 2028. Tiniyak ng Malacanang na hindi pagdideklara ng martial law ang habol ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagsasagawa ng reorganisasyon sa National Security Council. Sa isang press conference ngayong araw, sinagot ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang pagkwestiyon ng ilang kritiko sa paglabas ng Executive Order 81 na nagpatupad sa pagsasaayos sa hanay ng NSC. Ayon kay Bersamin, hangad ng administrasyon na paunlarin ang ekonomiya ng bansa, gayon din ang pagpapabuti sa kalusugan at kapakanan ng taong bayan at pagsusulong ng mga legacy project ng Pangulo. Sa ginawang reorganisasyon ng National Security Council, inalis sa hanay nito si Vice President Sara Duterte at mga dating Pangulo ng bansa kabilang si dating Presidente Rodrigo Duterte. Paliwanag ni Bersamin, responsibilidad ng Pangulo na magtalaga ng mga tagapayo na mapagkakatiwalaan niya. Kaugnay ito, wala nang kinalaman ng Vice Presidente sa mga responsibilidad ng NSC. Tungkulin naman ng NSC na magpayo sa Pangulo kaugnay ng mga pulisiyang may kinalaman sa pagtugon sa mga pambansa at pandaigdigang hamon sa seguridad at soberanya ng Pilipinas. Nagkasundo ang Korte Suprema at ang Korea International Cooperation Agency o KOICA na bumuo ng mga proyekto na magsusulong sa modernisasyon ng mga proseso sa mga hukuman. Kabilang sa mga proyekto ang pagbuo ng isang electronic verification at case and evidence management system kung saan digital na ang verifikasyon ng mga papeles pati na rin ng mga record ng mga ebidensya. Gagawin na ring digital ang mga court records at sasanayin ang mga kawani ng mga korte sa ganitong bagong sistema. Ayon sa Korte Suprema, mapapabilis ito ang pagproseso at paghahatol sa mga kaso sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya. Bukod dito, ipapakilala ng KOICA ang mga makabagong sistema na halaw sa mga proseso sa hudikatura ng South Korea. Para naman kay Senior Associate Justice Marvic Leonen, mapapalakas ng nasabing kasunduan ang mga inisyatibo ng hudikatura tungo sa modernisasyon at paggamit ng artificial intelligence. Pinaplano ng KOICA na ilunsad ang proyekto sa mga korte sa Pilipinas sa taong 2026. Posibleng makaranas ng matinding pagulan ng bansa sa mga susunod na buwan dahil sa nararamdamang La Niña na kondisyon sa Tropical Pacific. Ayon sa Pag-asa, nagsimula ang higit sa normal na paglamig ng temperatura sa Pacific Ocean noong Setyembre 2024 na nauwi sa pagsisimula ng La Niña noong Disyembre. Inaasahang magtatagal ang La Niña mula Enero hanggang Marso ngayong taon. Ayon sa Pag-asa, dahil sa La Niña, posibleng maranasan ang matinding buhos ng ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at landslide. Malaki rin ani ang tsansang mabuo ang mga bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility.
Sa ngayon ay pinapayo ng Pag-asa na maging handa para sa anumang sama ng panahong maaaring idulot ng La Nina. Sa ibang balita, kinilala ng digital travel platform na Agoda ang Siquijor Island bilang pinakabagong nangungunang tourist destination para sa mga dayuhang turista sa bansa. Sa tala ng Agoda ng accommodation booking mula Enero hanggang Nobyembre 2024, pinakamabilis ang Siquijor sa pagtaas ng bilang ng mga dumadalaw na banyaga kumpara noong 2023. Kilala ang Siquijor dahil sa malilinis na dalampasigan, luntiang tanawin, tradisyonal na panggagamot at mga alamat ng Salamanca. Nangunguna naman ang isla ng Bohol sa mga lugar na patok sa mga lokal na turista dahil sa taglay nitong mga natural na tanawin, likas yaman at kultura. Ayon kay Michael Huang, Country Director Philippines ng Agoda, ang pagsikat ng Siquijor at Bohol bilang mga tourist destinations ay makatutulong sa mga turista na madiskubre ang iba pang tagong yaman sa mga di kilalang bahagi ng Pilipinas. Suportadoan niya ng Agoda ang mga hakbanging ipakilala ang mas marami pang pasyalan sa bansa sa mga turista. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at text account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si Marita Muahe, itong PNA Headlines. Naghatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.